Samahan niyo po ako sa aklat ng mga gawa. Acts chapter 9. Sa Acts chapter 9 verse 10. Verse 10. Now there was a disciple at Damascus named Ananias. The Lord said to him in a vision, Ananias? And he said, Here I am, Lord. And the Lord said to him, Rise and go to the street called Straight, and at the house of Judas, look for a man of Tarsus named Saul. For behold, he is praying, and has seen in a vision a man named Ananias come in and lay his hands on him, so that he might regain his sight. But Ananias answered, Lord, I've heard from many about this man, how much evil he has done for your saints at Jerusalem. And here he has authority from the chief priests to bind all who call on your name. But the Lord said to him, Go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will show him how much he must suffer for the sake of my name. So Ananias departed and entered the house, and laying his hands on him, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road by which you came, has sent me, so that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit. And immediately something like scales fell from his eyes, and he regained his sight. Then he rose and was baptized, and taking food, he was strengthened. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay patuloy na nagpapasakop sa inyong kalooban at humihingi po kami ng talino na sa bawat pag-aaral po namin ng inyong mga salita, maunawaan po namin ito at maipamuhay. Anong halaga ng katotohanan ninyo na malalaman lang namin, lalagay sa isip, at hindi po namin ito maipapamuhay. Tulungan po ang bawat sa amin at kami po ay kabayan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ay aming dalangin. Amen. Mga kapatid, ating pong tinatalakay ang aklat ng gawa at tinatalakay natin sa pagkakataong ito ang kaligtasan ni Saul. At as a back ulit, si Saul ay isang hindi kaaya-ayang tao para sa isang mananampalataya sa kanyang panahon. Dahil ito ay may layunin na hulihin ng mga mananampalataya at sila ay kulong o dili kaya kung may pagkakataon ay papatayin sila. Nilisan ni Saul ang lugar ng Jerusalem at tinungo niya ang lugar ng Damasco. At sa kanyang paglalakbay patungo sa Damasco, ang layunin ay pumunta sa mga sinagoga, hanapin ang mga tao na mayroong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ikulong, o kaya ay patayin. Kaya lang sa kanyang paglalakbay, sa verse 1 ng chapter 9 hanggang verse 9, nag-cross sila ng landas ng Diyos, at ang Diyos sinalubong mismo si Saul. Isang eksena na pangkaraniwang nangyayari sa atin, hindi natin alam kailan nangyayari lahat yun, kailan yung mga pagkakataon. Pero itong sigurado, God will send somebody na magkukross kayo ng landas ng Diyos.
Kaya napakahirap patunayan na ang kaligtasan ay dahil sa akin, dahil ako'y mabuti. Hindi mo maririnig ang mabuting balita maliban ng Diyos magpapadala sa iyo ng tao o ng mensahe na hahanapin mo ang Diyos. Ayun po yung biyaya at habag ng Diyos. Sa daming problema ng Diyos, kung isipin natin, problemahin ka pa niya. Kaya pag tinitignan natin yung buhay ng tao, Pastor, malahalaga ba ako? Siguro nagkaroon ka na ng halaga nung ikaw ay nagkaroon ng kaligtasan. Pero bago yon, tingnan mo ang buhay mo. Gaano ka kalaki sa kinalalagyan mo ngayon? Kapag ako ay umatras yung camera para sa iyo, gaano ka kalaki sa mga tarim? Gaano ka kalaki kapag tinignan kasama pa ng Pangasinan? Kapag lumipad pa yung drone, gaano ka kalaki sa Luzon? Kapag lumipad pa siya ng kaunti, gaano ka kalaki pag tinitingnan ng buong Pilipinas? Gaano ka kalaki kapag tinignan natin ang Southeast Asia? At gaano ka kalaki kapag ang drone tinitingnan na niya ang buong Asia? Paano kapag nilatag natin ang buong mapa ng mundo? Gaano ka kalaki doon kung ang tumitingin sa mapa ay nakaupo sa buwan? Ngayon, sabihin mo sa akin, Pastor, masyado akong mahalaga. Totoo. Ganon ka ba kahalaga? Na kapag tinignan ko yung mapa sa buwan, pag ako'y nakaupo sa buwan at tinignan ko yung mapa ng mundo, hindi kita mahagilap. Palagay mo ikaw, kung nandun ka sa buwan, makikita mo pa ba ako? Maririnig mo kaya ang aking tinig? Pastor, hindi. Ganon ka kaliit sa mundo. Paano kapag tinignan ka ng Diyos mula sa Uranus o sa Neptune, makikita kaya? Makikita ka kaya? Sa laki ng galaxy, sa laki ng Milky Way, at naupo ang Diyos sa dulo ng Milky Way, makikita kaya niya tayo sa lugar natin? Paano kung nandun siya sa isang pinakamalapit na bituin, maliban sa araw? Makikita kaya tayo ng Diyos? Tapos sabi, importante ako, pag wala ako, hindi aandar ang mundo. Sigurado ka? Pag wala ako, hindi aasenso yung mundo. Sigurado ka? Subukan mong hindi gumalaw ng isang araw. Gagalaw ang mundo. Mga kapatid, ito si Paul, kalaban ng Diyos, and still nag-cross sila na landas. At tinawag siya ng Diyos para sa kaligtasan. Ang mananampalataya, nagpadala ang Diyos ng tao para sa iyo. Sa dami ng problema ng mundo, ikaw pa'y mahahanap para magsalita, para kausapin sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, yung kaligtasan natin ay alalahanan niyo how God work. Hindi yung ikaw yung importante ako, yun na isa sa pinaka-masamang na imbento sa balat ng lupa. Mahalaga ka, kaya pinadala si Jesus Christ. Isang kasumpa-sumpang linya yung kung saan mananggaling sa mga born again. Sa born again pa nanggaling yung idea. Mahalaga ka, kaya namatay si Kristo para sa iyo. Sipin mo, parang salvation by works. Tapos sasabihin natin, salvation is by faith. Sa kaligtasan ni Apostol Pablo, may nagbago ba? Tandaan niyo to mga kapatid. Kapag ikaw ay sinabi mo, ako ay Kristiyano na, may nagbago ba sa iyo? There should be an effect. Okay, natalakay natin last Sunday ang kaligtasan ni Apostol Pablo kung paano nangyari yon. Ngayon, pag-uusapan natin ang epekto ng kanyang kaligtasan. May bago at may nagbago ba kay Apostol Pablo?
Okay, tandaan po natin, ang verse 1, umuusok ang ilong ni Apostol ni Saul sa kanyang galit para sa mga mananampalataya at gusto niya silang patayin o dili ka ikulong. Yun ang pinakamababa niya magagawa. Damasco ang target. Okay, daming churches siya. Maraming sinagoga yata. Baka maraming mga Hellenist ang tumakbo doon. At hahanapin niya sila. Kaya in verse 10, sabi na, now there was a disciple at Damascus named Ananias. The Lord said to him in a vision, Ananias. And he said, here I am, Lord. And the Lord said to him, rise and go to the street called Straight. At the house of Judas, look for a man of Tarsus named Saul. For behold, he is praying. Verse 12. And he has seen in a vision a man named Ananias come in and lay his hands on him, so that he might regain his sight. Kung ikaw ang uutusan ng Diyos at hahanapin mo yung mamamatay ng mga Kristiyano, will you go? Bisan isipin, the Philippines is a democratic country. Pero minsan, ayaw pa rin natin mag-ibanghelyo. O kaya, tinatamad tayo. Ang lagi nating sinasabi, masama yan, hindi yan mabuborn again. O kaya, ang sinasabi natin, sarado yan sa kanyang relihiyon, hindi yan magkakaroon ng kaligtasan. Meron pa bang higit dito? A religious man, sukdulan ng kanyang paniniwala sa kanyang relihiyon at sukdulan din ng kanyang kasamaan dahil papatayin niya lahat ng naniniwala kay Jesus Christ. Super religious and a murderer. Ano pa yung gusto niyong kasamaan dito? Then sometimes sa mga mananampalataya we're hindered. Bisa takot tayong ibahaging mabuting balita, tapos ang binabahagi mo mabuting balita, but we tend to be silent. Mabuting balita yon, but tayo silent. Alam niyo, pero tawan-tawa tayo kapag yung artista nabuntis, nagiwalay yung artista, and we're so updated. And then pagdating sa Christianity, what? Alam mo lahat ng masasarap na kainan, and then about God and about Jesus Christ, they speak about Him. Kaya di ko masisi si Ananias at magrereklamo sa Diyos. Panginoon naman, dami ko nang narinig dito murderer baka pagdating ko doon, ako yung patay na, ako pa yung prophet. Naintindihan ba natin si Ananias? Konti na lang sabihin niya, Lord, pwede ka ba na lang? Ba't doon mo pa ako isasend? Ba't doon mo pa ako ipadadala? At pupunta pa ako doon sa bahay ni Judas at hahanapin ko pa yung taong ito na mamamatay ng mga born again o ng mga Kristiyano. Kaya lang may sagot ang Diyos. Sabi niya sa verse 15, but the Lord said to him, go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Ang sarap ng line, ano? Hindi maganda yung susunod. Okay. Yung unang part niya, ang ganda-ganda. Kung ikaw si Pablo, narinig mo yung message ng Diyos para sa'yo, messenger pa ako. Ako yung magbabahagi. I will become an evangelist. Ang ganda, pero iba yung nakalagay ito sa susunod na line. For I will show him how much he must suffer for the sake of my name. Hindi ko alam kung merong mananampalataya sa Acts that lalampasan ito o sa mga ibang mga apostoles na lalampasan yung ganitong suffering. Though may kanya-kanya silang suffering of death. Pag tinitingnan natin yung mga extra biblical account, kanya-kanya po sila ng suffering o ng kanilang kamatayan. Pero ito, klaro na sinabi ng Diyos. Hindi, yung iba magsasuffer because of their connection in Christ. Pero ito, sinasabi ng Panginoon, magsasuffer si Pablo.
Diretso yun. Magsasuffer siya. Siguro mas madali na lang kung mananatili siyang bulag, wala siyang suffering. Pero mga mananampalataya, iniiwasan ang suffering, Gusto lang natin, relax mode. Relax ang buhay natin. Therefore, compromise, it's much easier. Or being silent about the kingdom, it's much easier. Kasi walang resistance na mangyayari. Kaya lang, si Ananias is a good prophet who will obey the voice of the Lord. So Ananias, ayon sa verse 17, that departed and entered the house, and laying his hands on him, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road by which you came, has sent me, so that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit. Bang kapatid, ito na po yung pangyayari. Nagkaroon na siya ng paningin ulit. Ang sinabi na is being filled. And na-define na po natin yung being filled. Being filled ay hindi siya magkakaroon ng Holy Spirit, but empowered by the Spirit ang pinag-uusapan sa verse 17. And immediately something like scales fell from his eyes and he regained his sight. Then he rose and was baptized. Ito po yung isa sa mga palatandaan ng isang mananampalataya, magpapabautismo. Okay, para ipakita niya that he is already changed. Okay? Kaya kapag na-born again ka, kailangan ka magpapabautismo. Sinasabi ng iba, pastor, ang baptism ay hindi kailangan sa kaligtasan. Yes. Pero ito ay isa sa mga sign ng kaligtasan, ang magpapabautismo. Kapag sinabi, hindi ako magpapabautismo kasi hindi kailangan para maligtas. Palatandaan po yun na relation lang ang hinahanap noon. Ang isang totoong mananampalataya, magpapabautismo. Yung Ethiopian nagpabaptize. Si Saul, nagpabautismo. And then his first fellowship in verse 19. And taking food, he was strengthened. Tandaan niyo, hindi po ito kumakain ng ilang araw. Ayun, kumain na siya. Ito yung unang-una niyang fellowship sa mga mananampalataya. Okay? Sarap, di ba? For some days, he was with the disciples at Damascus. Mga kapatid, pag disciples dito, hindi na po ito yung apostoles. Disciples, mga may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ay tinatawag noon ng mga disciples. Matandaan po natin yung lugar, Kasi 3 lugar po yung babanggitin pa natin. Yung isa ay Damasco. Di pa siya umaalis sa Damasco. Nandun pa rin siya at doon siya na nakakita, doon siya naligtas at doon niya muling na-restore ang kanyang sight at doon sila nagkita ni Ananias at doon siya nagkaroon ng unang fellowship at yun po yung pagkain kasama sila. In verse 20, and immediately he proclaimed Jesus in the synagogue, saying he is the Son of God. Mga kapatid, ito na po, isang mananampalataya, hindi niya mapipigilan ang sarili niya to say things about his God and his Savior. Hindi silent ang mananampalataya. Mga kapatid, huwag niyong gagamitin yung, pastor, ipapakita ko ang aking buhay para magkaroon ng kaligtasan. Yung iba, kapag nakita yung changed life, they will be saved. Kung gano'n lang po ang gagawin at sinasabi ng Diyos, tanggalin niya na ninyo yung maraming nakasulat. Go and make disciples. Hindi niya sinabing go and show your life. Nagiging ginagamit lang yung ipapakita natin ang ating mga buhay. Kasi yung mga mananampalataya, sinasabi nila born again sila tapos walang pagbabago sa buhay.
Yung mga peking born again, mga peking mga Kristiyano, sinasabi ako ay born again, tapos yung life niya hindi nag-change. Mga kapatid, kahit kailan, ang kaligtasan ng tao mapapangyari lang when the gospel is preached. Maraming mababait na tao. Kung ikukumpara natin ng Israel sa kanyang sariling system, okay? Kung ang isang Israelita susundin lang niya ang kanyang sistema, alam niyo ba kung ang mga Israelita susunod sa Torah, dahil sa Genesis to Deuteronomy, walang magiging mahirap na Israel. Walang Israelitang maglilimos. Kahit isa. Wala. Ngayon, kung yung matitinong Israelita ay nandun, bakit yung community sa baligid nila hindi naging Hudyo? Kasi hindi naman yun na nakakaligtas. Yung makikiting mabait ka, okay. Kailangan nilang marinig ang Word of God. Ano ba yung nakaka-change sa tao? Sabi na, it's the two double-edged sword. It's the Word of God. Yun yung tabak. Tapos, sasabihin mo, testimony. Saan tayo makakahanap na testimony nakaka-save? Di wag na natin gamitin yung nakalagay sa Biblia. Go and make disciples. Sabi na sana, go and show your life. And you can make disciples. Mga kapatid, hindi nakakapagbago ng buhay ng tao para sa kaligtasan ang testimony. It's the Word of God. It's the Word. Sana si Jonah, nung inutusan ng Diyos, naglakad na lang siya sa Damasco, at sa Nineveh. Pero hindi, nangaral siya. And the whole city was safe. Kaya lang, ang pinagkaiba ni Paul is, dapat pakikinggan niya yung mga nagsasalita. Pagkatapos kung Kristyanin magsasalita, kakalat ka rin niya palabas, at ikukulong at papatayin. But this time, siya na yung pumupunta sa mga sinagoga at siya ay nangangaral that Jesus is the Son of God. Alam niyo ba na pwede niyang ikamatay ito? Para sa mga tao ng Israel, blasphemy ito. Kaya mga pinuntahan niya sa sinagoga, pwede siyang patayin at talagang mapupurubok ang yung mga tao sa mga sinagoga ng mga Hudyo para patayin si Pablo o si Saul. Verse 21, and all who heard him were amazed and said, is not this the man who made havoc in Jerusalem of those who called upon his name? And then he has not come here for this purpose, to bring them bound before the chief priests? Kakapagtaka, no? Baka pwedeng fake. Basta, baka peke yan. Pwede yun din na naisip ng mga tao. But Saul increased all the more in strength and confounded the Jews who lived in Damascus by proving that Jesus was the Christ. Galing, di ba? Kaya mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyano na nandun, natutuwa ka, pero yung susunod na pagkakataon, hindi siya nakakatuwa. Sabi niya sa verse 23, when many days had passed, the Jews plotted to kill him. But their plot became known to Saul. They were watching the gates day and night in order to kill him. Tingnan niyo naging problema. Nangaral siya sa sinagoga at ito po yung mangyayari talaga kay Saul. Makakaranas siya ng matinding persecution. Ang binantayan, Damasco. Dadaan lang naman yan, isang daan lang nila. Kaya to the main road, dadaan niya ng gate
at hinihintay siya. Isipin niyo na magbabantay, day and night, palitan sila na hinihintay na dumaan si Saul. Dati nilang kasama, ngayon kalaban na nila. Ano ginawa ng mga disciples? Did they fight? Laban tayo, armas sa armas. Parehas lang naman sila mga Hudyo. Tandaan nyo, ang pinuntahan ni Saul ay sinagoga ng mga Hudyo. Kahit nalalabas na po yan ng Jerusalem, ito pa rin ang kanyang pupuntahan. First target, synagogue. After the synagogue, the city. But ang priority is the synagogue. And this time, mga kapatid, kalaban na niya yung mga kasama niya dati. Papatayin siya. At hindi ito magandang balita para sa kanilang lahat. Kaya si Pablo ay inilabas nila ng syudad at binaba sa bintana sa pamamagitan ng basket. Hindi siya masaya, di ba? Masaya siya, kaya lang yung number 1 preacher ninyo, mawawala. Isang malungkot na bagay para sa kanila. Then si Pablo, saan pupunta? Verse 26. And when he had come to Jerusalem, mga kapatid, wala na tayo sa Damasco. Kaya ang bilis ng paglalakbay, Paglipas ng maraming araw, lipat tayo ng Jerusalem. He attempted to join the disciples, and they were all afraid of him, for they did not believe that he was a disciple. Siyempre naman. Ito yung problema nyo Isipin nyo, nasa Jerusalem siya, at yan yung tao na nakatayo at kung saan inilagay yung mga damit ng mga false na witnesses na papatay kay Stephen. At ang nag-a-approve nito ay si Saul. Kilalang kilala yan sa Jerusalem sa kanyang ginawa. Pero malungkot dito, di ba nila nabalitaan ang nangyari sa Damasco? Posibleng alam nila, posibleng naisip nila, baka peki naman ito. Kunwari, siya ay born again, pag nalaman niyang born again tayo, papatayin tayo lahat. Kaya sa mga bansa na pinagbabawal ang Kristyanismo, hindi ito madali. No. Siguro kung ang nagbabasa nito ay nasa Vietnam o ang nagbabasa nito ay nasa Malaysia, na kung saan mga Muslim country or nasa Saudi Arabia, alam nila to kung anong pakiramdam na meron nito. Kasi ang mga nagtuturo sa mga nag-gather na ganito ay dumadalo din sa kanila. Kaya ayon sa isang mananampalataya sa Saudi Arabia, nahuli sila kasi meron silang kasama na Pilipinong umaattend sa kanila. Then afterwards, tinuro sila na sila ay nag-gather doon. At nahuli yung mga Kristiyano nagtitipon. Ang nagturo, kapwa nila Pilipino na umaattend kasama nila na sumasamba. It can be. No, maraming nahuhuling illegal alien sa ibang bansa ng mga Pilipino na Pilipino din na nagtuturo, no, para makuha nila yung bayad. But anyway, mahirap ito mga kapatid. Nag-gather kayo sa North Korea, ang mga mananampalataya ay nag-gather sa mga room na pag sinara nila yung pinto, wala kang maririnig sa labas. Okay, kaya kapag may kumatok habang nag-gather sila, kapag may kumatok daw, lahat ay tahimik. Ang mahirap kung yung kasama nyo ituturo kayo sa otoridad na kayo ay nagtitipon at sumasamba. Ayun po yung mga pinakamahirap. Sa Pilipinas, wala naman. Anong pandemic ang nagtuturo naman yung kapitbahay, meron pong nag-gather ditong maraming tao.
Tapos biglang darating yung pulis. Tapos ipagbabawal o kaya yung barangay. Okay. Alam niyo ba yun, ng pandemic, merong Christian group na nag-gather. Doon sila sa may terrace ng isang born again. Tapos tinuro sila ng barangay, nung kapitbahay na merong nagtitipon. Pero ito mga kapatid, ito yung nakakatakot. Sasama siya sa group ninyo, kunwari born again, tapos kayo ay kanilang ipapahuli. Pero merong isang tao na magte-testify para sa kanya. Verse 27. But Barnabas took him and brought him to the apostles and declared to them how on the road he had seen the Lord, who spoke to him, and how at Damascus he had preached boldly in the name of Jesus. Mukhang nag-research talaga si Barnabas o si Bernabe. Mukhang inaral niya kung ano talaga yung pangyayari kay Paul para siya makapag-testify. Mga kapatid, hindi ito isang simpleng bagay, Somebody na dapat nakilala ng mga apostles na magte-testify para kay Saul. Hindi ito madali. Kahit po sa mga apostol, hindi ito madali. I-accept nila yun. Usually, kapag merong mga ganito, tinitikan muna natin, may pagbabago ba sa kanyang buhay? Ang daming nag-a-apply for membership at nagiging member ng mga churches. Maalis. Minsan tatanong mo, umalis ba siya because ayaw niya sa amin o umalis siya kasi ayaw niya dahil hindi siya nagbago? Madaling maging member ng church. Sa iba na walang list of membership, pag umattend ka ng 3 beses o isang buwan, so every Sunday yun, 4 na beses, member ka na ng church. Kaya maraming mga pastor, pag tinanong mo, gaano karaming membership nyo, sasabihin sa'yo, we have 150 to 200. Pagdating mo doon, wala pang kalahati yung sa sinabi niya, yung uma-attend sa church. Kinakount nila kapag 3 beses na umattend na tuloy-tuloy, member na siya. Then nawala. Yan, born again. Tapos nawala na. Bang kapatid, kapag walang change of life, hindi tinatawag na Kristiyano. Kahit paano pa sabihin, there must be a change. Kung walang change, masyado pong mahirap patunayan na siya mananampalataya. It is not salvation by works. Ang isang mananampalataya should have changed life. May pagbabago sa kanyang sistema. Kapag walang pagbabago, si Paul may pagbabago? Yes, dati pinipreach niya, ang Kristyanismo ay fake. Yung Jesus Christ nyo ay hindi totoo. What's changed? Ito yung pananalita niya. Iba na siya. Dahil kay Bernabe, he was accepted ayon sa 24. So he went in and out from them, out among them at Jerusalem, preaching boldly in the name of the Lord. And he spoke and disputed against the Hellenists. Maalala niyo yung mga Hellenists? Ito yung mga tao o mga Hudyo na hindi na Hebrew ang alam. Ang alam lang nila is Greek. Mga Hellenists po yun. Malamang-lamang, yun yung mga nakalaban ni Stephen in the past. Nakipagdebate, but they were seeking to kill him. Verse 30. And when the brothers learned this, they brought him down to Caesarea and sent him off to Tarsus. Alis na naman. Okay. Mga kapatid, nakakadalawa na siya. Damasco and this time in Jerusalem. Ito po yung pinakamahirap sa ministry. Hindi lahat ng pagkakataon
you can stay in a place kapag ganito ka-severe ang persecution. Meron mga panahon kailangan ng mga ebanghelista ay lumipat ng lugar. Hindi natin alam sino yung gagamitin sa kanila. Nung inabot ang mga mamumugot ulo ng bansang Pilipinas, it's a fearful thing at nakakatakot. Pag kinukwento nila paano yung kasaysayan, how umabot yung gospel sa kanila. Pwede kang kaibiganin ng isang mamumugot ng ulo, pagkatapos ay kunwari nakikisama sa'yo and then papatayin ka niya eventually. And God will send somebody else. Yung mga misyonero na pumunta, sila Jim Elliot ay pumunta sa Ecuador, pinatay sila, but God used somebody. We could say wrong approach. Siguro wrong approach ang tawag. Pero, para mailigtas ang kanilang chief, ginamit ng Diyos yung senaryong yon para magkaroon ng kaligtasan yung kanilang chief. It's not a waste, pero may panahon na hindi ka na pwedeng mag-stay sa isang lugar, and then you have to depart. Mga kapatid, si Pablo ay pinadala sa sarili niyang bayan in Tarsus. Ito nangyari, mga kapatid, in 31. So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace, and being built up, and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Spirit, and multiply. Merong magandang epekto pagkakaalis ni Saul. Nakapag-provoke ito to share the gospel. Pero nung umalis si Paul, mga kapatid, malungkot na bagay yun. Yung kanilang number 1 na evangelist ay mawawala. Pero dahil din dito, nung pag-alis ng Diyos kay Saul sa Jerusalem, nagkaroon naman sila ng kapayapaan. Malamang-lamang, wala nang Hudyo na kasing tapang ni Saul na magpe-persecute sa mga mananampalataya. Ikalawa, nawala ang focus ng mga tao sa Jerusalem sa mga apostoles o sa mga mananampalataya at hahanapin nila si Apostol Pablo o si Saul. Kaya nagkaroon ng peace. Hindi ninyo, nawala si Saul, nagkaroon ng kapayapaan, malamang-lamang, yung attention and focus ng mga gustong mag-eliminate ng Kristyanismo sa Jerusalem ay na-focus kay Saul at hahanapin siya saan man siya pupunta. No wonder, hanggang sa dulo nito, mga kapatid, hinahabol si Saul ng mga tao sa Jerusalem. And then, nagkaroon ng kapayapaan sa Jerusalem para sa mga mananampalataya dahil hinahabol nila si Saul. Mga kapatid, ang isang tao na nagkaroon ng kaligtasan has changed. Nagkaroon si Pablo at tinahanap niya yung kanyang kapwa mananampalataya wherever he goes. Aside from doing evangelism, mga kapatid, una niyang hinanap sa Jerusalem, pagpunta niya ng Jerusalem, the apostles. Pag kayo napupunta sa ibang lugar at aabutan kayo ng Sunday, una niyong hahanapin, church. Church. Dahil ang mananampalataya, maghahanap siya ng lugar kung saan siya makakasama sa spirito at katotohanan.
Ang isang mananampalataya na liligtas ng Diyos ay may pagbabago. He fellowship with believers and he shared the gospel. Ibinabahagi natin ang mabuting balita is not simply our responsibility at gagawin natin yung Great Commission. Isa po yan. Pero tandaan niyo to, ibinabahagi mo ang mabuting balita kasi yung tao pupunta sa impyerno. Kung meron kayong makikita sa kalsada na nasusunog yung kanyang sasakyan at hindi niya alam, anong gagawin niyo? Lalampasan niyo lang? Kapag meron kang nakitang tao naglalakad at malapit na siya sa bangin, papabayaan niyo lang. How much more ang impyerno? Kumukulong asupre hanggang sa walang hanggan. Kapag hindi ka nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo at hindi ka nagsisi sa iyong kasalanan, itong mabuting balita sa iyo. Pupunta ka sa impyerno, susunugin ka ng Diyos hanggang sa walang hanggan. Hindi hanggang sa mawala ka, hanggang sa walang hanggan dahil ang kaluluwa ng tao hindi namamatay. Mabuti pa yun sa hayop, yung kanyang kaluluwa mawawala. Koterminus ng kanyang buhay. Pero yung tao, ang kaluluwa niya hindi mamamatay. Kapag napunta yan sa kumukulong asupre, di na makakaalis. Hanggang sa walang hanggan. Hanggang maubos mo yung number. Kapag naubos nyo na po yung number, yun na po yung walang hanggan. Ngayon, kung masipag kayo, subukan nyo pong magbilang hanggang sa maubos nyo po yung number. Pag naubos nyo na po yung number, narating na ninyo ang walang hanggan. I hope marating nyo siya. Mga kapatid, paalala, share the gospel. Check din natin ang buhay natin. May pagbabago ba sa akin? Kung meron, tayo dapat ay lumalakad ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat. We don't deserve salvation. Kamukha ni Paul. Mas masama pa nga kami sa Kanya. Pero binigyan niyo siya ng kaligtasan, binigyan niyo rin kami ng kaligtasan. Nawa, bigyan niyo rin kami ng tapang kamukhaan sa Kanya kung paano niya binahagi ang inyong mabuting balita na buong tabang at ang buong karunungan. Tulungan kami, O aming Diyos, na kami maging mga ebanghelista sa mga sarili po naming kakayanan na pinagkalip niyo po sa amin upang maabot po yung mga iba dahil sila ay patungo sa walang hanggang kaparusahan ng impyerno. Bigyan kami ng kakayanan, bigyan kami ng katalinuhan, maabot po yung iba. Palalimin po yung habag at awa sa amin para hindi kami tumigil na may bahagi ang inyong kaligtasan sa iba. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito po yung aming dalangin. Amen.